So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol sa kaganapan po kay Chinita Princess and kay Paolo Avellino. Grabe, nagkakagulo ngayon ang DC or ang Discord na binuo po ni Paolo and syempre ni Chinita Princess. Paano ba naman kasi biglaan po yung pagla-live nilang dalawa? Grabe mga kakimpaw. Ito po ay promise or pangako ni Chinita Princess na talaga namang tinupad niya. Sabi niya nga dito, as promise, Discord live, here we go. Tinag niya si Paolo Avellino. We are here na. So grabe po mga kakimpaw, talagang kagulo na. Yung iba nasa simbang gabi pa, pero biglang live ni Kim and Paolo Avellino. Yung iba nag-headset na lang para mapakinggan po nila yung mga naging topic dom ni Kim and Paolo Avellino. Meron pong hindi mga nakapasok, grabe, hindi na kasi kaya. Sobrang puno na po ng Discord, kaya yung iba nahihirapan po talaga na makapasok. Tapos nagka-technical issue pa mga kakimpaw. Sabi nga po ni Kim, wait lang, nagkakaproblema. Di pala kaya pag super dami at sabay-sabay. Ayusin lang muna ng Techchi Master. So si Paolo Avellino po yung tinutukoy niya dito mga kakimpaw na master. Grabe naman magpakilig at magpasaya si Kim and Paolo Avellino ngayong Christmas, no? Talagang naalala tayo at nag-live talaga sila mga kakimpaw. Biglaan lang din. Kaya kagulo na po ang ibang mga fans, atat na atat sila. So kahit may ginagawa sila, talaga naman pong gora sila sa Discord para syempre matunghayan nila itong kulitan po ni Kim and Paolo Avellino. So meron po doon mga Q&A, yun nga lamang po mga kakimpaw, nagkaroon po ng problema, nagka-technical issue dito sa Discord. Sobrang namiss po sila mga kakimpaw ng mga Kimpaw Nation kasi kagulo na sila kanina lamang. Grabe sila mga kakimpaw, no? Talagang susugod kahit na busy, kahit na sa pagsimba sila. Talagang sige, magunahan sila dyan sa paglalay mga kakimpaw, no? Kasi ngayon nga lang ulit nila nagawa ito. Kaya sino nga naman ang hindi mamimiss ito at susugod sa Discord. 'Diba? So hindi po ako nakapasok dyan mga kakimpaw. Kaya ako nangangalap na lamang po ng mga usapan doon. So may nag-share naman dito sa X kaso wala pong audio mga kakimpaw. So bali ang mga usapan lamang nila doon ay tungkol nga sa nangyayari na 'diba, yung anomalya sa DPWH mga kakimpaw. So yun po yung mga naging topic po nila doon na talaga naman pong kinapupulutan po ng aral ng mga Kimpaw fans na nakapasok sa live ni Kim and Paolo Avellino dito sa Discord. So sana masaya po ang lahat and sana po talaga naman pong solve na solve ang lahat sa naging kulitan ni Kim and Paolo Avellino dito sa Discord. Talagang sinulit po nila si Kim and Paolo Avellino. Ang dami pong question and answer doon. So siguro sa mga next update ko na lang isusunod yung mga question and answer ni Kim and Paolo Avellino na talaga naman pong kinikilig ang lahat ng Kim Pao fans. And sana sa mga viewers natin meron pong nakapasok dito sa Discord kanina. Ikwento nyo na lamang po yung mga nalalaman po ninyo mga kakimpo kasi hindi ako makapasok dahil nga po nagkakaroon ng technical issue sa sobrang daming member ng Discord ni Kim and Paolo Avellino. So i-share nyo na lang yan mga kakimpo. Ang importante dito, nag-enjoy tayong lahat sa live at bonding natin for Kim and Paolo Avellino. Talagang pinakaguluhan ng fans ang balitang nag-live sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa Discord at hindi na ito nakakagulat. Sa dami ng pinagdaanan ng Kim Pao fandom nitong mga nakaraang linggo, ang simpleng paglabas nilang dalawa sa isang live platform ay parang biglang ulan sa tagtuyot. Unang-una, kakaiba na agad ang Discord bilang platform. Ibig sabihin nito, mas exclusive, mas intimate, at mas pang-core fans ang dating. Hindi ito tulad ng usual IG Live o TikTok na basta-basta lang, kaya ramdam ng fans na parang may special access sila kina Kim at Paolo. Dahil dito, mas lalong uminit ang diskusyon at excitement. Pangalawa, teaming na teaming ang live. Matapos ang sunod-sunod na pananahimik, mahaka-haka at matitinding emosyon ng fans, lalo na pagkatapos ng The Alibi, ang biglaang pagsulpot nilang magkasama ay parang tahimik pero malakas na mensahe. Andito kami, kalma lang! Hindi man sila direktang nagsalita tungkol sa issue o relasyon,
Sapat na ang presensya nilang dalawa para pakalmahin at pasayahin ang fandom. Pangatlo, hindi maikakaila ang chemistry. Kahit simpleng usapan lang o tawanan, ramdam pa rin ng fans ang natural na koneksyon nila. Kaya naman nag-viral agad ang mga screenshots, clips, at quotes mula sa live. Para sa marami, patunay ito na hindi lang basta promo o trabaho ang pinagsamahan nila, may lalim at comfort na hindi napipilit. Pang-apat, dito lalong nahahati ang opinyon ng netizens. Para sa supporters, ang live ay simbolo ng respeto nila sa fans at pagpapakita ng genuine bond. Para sa skeptics, mas lalo raw nitong pinapalakas ang paasa narrative. Pero kung titignan ng mas maigi, wala naman silang obligasyong magpaliwanag. Ang mahalaga, malinaw na hindi nila tinatalikuran ng fans at hindi rin nila sinasara ang pinto sa komunikasyon. Dagdag pa, ang ganitong kilos ni Kim at Paulo ay nagpapakita ng maturity. Hindi sila nagpapadala sa pressure ng social media, pero marunong silang magbigay ng konting liwanag kapag sobra na ang ingay. Isang balanseng galaw, hindi oversharing, hindi rin total silence. Sa kabuuan, ang Discord live ni Kim at Paulo ay hindi lang basta online appearance. Isa itong moment, isang patunay gaano kalakas ang hatak nila bilang tambalan at kung gaano ka-invested ang mga tao sa kanila bilang artista man o bilang individual. At sa ngayon, malinaw ang isang bagay. Kahit saan sila magpakita, TV, event o Discord, siguradong gagalaw at gugulo ang buong Kim Pao fandom. Ang masasabi ko sa balitang nag-live sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa Discord na pinagkaguluhan ng fans ay malakas ang dating nito at may malinaw na epekto sa fandom, emosyonal man at sosyal. Una, pinatunayan nito kung gaano kalakas ang hatak ng Kim Pao. Isang simpleng live lang, walang engranding anunsyo o scripted na eksena, pero agad itong nag-trending at naging sentro ng usapan. Ibig sabihin, invested ang mga tao, hindi lang sa proyekto nila, kundi sa samahan nila bilang dalawa. Pangalawa, mahalaga ang teaming. Matapos ang pananahimik at kaliwat ka ng spekulasyon, ang biglaang pagpapakita nila ay parang tahimik na reassurance sa fans. Hindi man diretsahang paliwanag, sapat na ang presensya nila para sabihing okay lang, andito pa rin kami. Pangatlo, ang pagpili nila ng Discord ay nagpapahiwatig ng mas personal at controlled na paraan ng pakikipag-ugnayan. Para sa fans, ramdam itong parang mas malapit at mas totoo kumpara sa mainstream platforms, kaya lalong umigting ang kilig at usapan. Pang-apat, natural na may halo-halong reaksyon. May tuwang-tuwa at mas lalong umasa, may natuwa pero nananatiling realistiko. May nagduda at nagsabing baka lalo lang itong magpakulo ng espekulasyon. Normal lahat ng ito, lalo na sa isang tambalang may malakas na following. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi aksidente at hindi rin basta-basta. Isa itong indikasyon na alam ni Kim at Paulo ang bigat ng kanilang impluwensya at marunong silang gumalaw nang hindi nagpapadala sa ingay. Kung ano man ang tunay na estadong samahan nila, malinaw na nananatili ang respeto nila sa fans at sa koneksyon na nabuo sa pagitan nilang tatlo, Kim, Paulo, at ang Kim Pao fandom. Ang balitang ito ay talagang nagpatunaw sa puso ng Kim Pao fandom. Hindi biro ang epekto ng live nila sa Discord, isang simpleng online interaction lang, pero tinagdala ng kasiyahan, kilig, at tensyon sa parehong fans at netizens. Ang tambalang Kim Pao ay matagal nang kinikilala hindi lang dahil sa galing nila sa pag-artete, kundi dahil sa chemistry at koneksyon na ramdam sa screen. Kaya naman kahit ang simpleng paglabas nila sa isang live session ay agad nagiging viral moment. Ang piniling platform na Discord ay interesting din. Hindi ito tulad ng IG Live o TikTok na pang mass audience. Mas private, mas intimate, at parang special ang dating sa mga nakasali. Para bang ang core fans lang ang may pagkataon makita ang totoong personalidad ng dalawa. Dahil dito, ramdam ng fans na may connection talaga sila sa amin at hindi lang basta entertainment. Ito rin ay isang paraan para kontrolado nila ang interaksyon. Hindi sila nakokontrol ng mainstream pressures at nakapili kung paano ipapakita ang kanilang sarili sa publiko. Sa aspektong emosyonal, teaming na teaming ang live. Matapos ang sunod-sunod na haka-haka, usap-usapan at pananahimik, ang biglaang presensya ni Kim at Paulo ay parang tahimik na reassurance sa fans. Okay kami, andito pa rin kami para sa inyo. Kahit hindi nila sinasagot ang lahat ng tanong o speculative issues, sapat na ang simpleng usapan, tawanan at interaction nila para magbigay ng kilig at saya sa mga nakisali. Ang mga screenshots, clips at quotes mula sa live ay agad na kumalat sa social media at lalong nagpasigla sa fandom. Siyempre, may halo-halong reaksyon.
May mga fans na sobrang saya at parang nanalo sa jackpot. May iba na medyo cautious at hindi gusto ang over-expectations. At may ilan na nagduda o nagsabing baka mas lalo lang nitong siklabin ang speculation. Pero ganito talaga kapag malakas ang following ng isang tambalan. Lahat ng kilos nila ay may impact at bawat galaw ay napapansin at pinag-usapan. Sa kabuuan, ang live nila sa Discord ay hindi lamang simpleng social media event. Isa itong testamento sa kanilang impluensya, sa maturity nila bilang artista at sa kanilang kakayahang panatilihin ang koneksyon sa fans. Pinakita rin nito na kahit gaano kaingay ang ingay ng social media, marunong silang gumawa ng paraan para magbigay ng content na hindi forced pero meaningful. Ang takeaway? Hindi lang sila mga artista na sinusubaybayan, sila ay simbolo ng connection at excitement na ramdam ng kanilang fans. Kahit simpleng live, sapat na itong magpasaya, magpakilig, at magbigay ng pag-asa sa lahat ng Kim Pao supporters. Sa balitang nag-live sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa Discord na pinagkaguluhan ng fans, may ilang dagdag na perspektibo o insight na pwede pang idagdag. 1. Significance ng platform choice. Ang Discord ay karaniwang ginagamit para sa community building at close-knit interactions. Ibig sabihin, mas pinapahalagahan nila ang quality over quantity ng audience. Hindi ito pang mass trending na platform, kaya ramdam ng fans na special ang kanilang experience at parang exclusive ang access nila kina Kim at Paulo. 2. Impact sa fandom dynamics. Ang ganitong live session ay naging catalyst para sa bonding ng fans. Ang mga fans na nakasali ay nagbabahagi ng screenshots, clips at reactions online na lalo pa nagpapalakas sa community. Pwede rin itong magdulot ng positive engagement at pagpapaigting ng loyalty ng fans sa tambalan. 3. Emosyonal na epekto sa fans. Hindi lang ito basta entertainment moment. Maraming fans ang nakaramdam ng kilig, saya at excitement, lalo na sa mga naghintay sa kanilang reunion o appearance matapos ang ilang panahon ng pananahimik. Para sa ilan, ito rin ay emotional reassurance na maayos ang tambalan at konektado pa rin sila sa fans. 4. Pagtugon sa speculation. Kahit hindi nila diretsong tinugunan ng mga sismis o relationship rumors, ang presensya nila na magkasama ay sapat na para maibsan ang agam-agam ng fans. Sa ganitong paraan, kontrolado nila ang narrative nang hindi kailangan magpaliwanag sa lahat. 5. Long-term implications. Ang ganitong klase ng interaction ay maaring magbukas ng bagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa fans. Posibleng mas marami pang live, Q&A o private sessions ang mangyari sa hinaharap, lalo na kung nakita nilang epektibo at masaya para sa fans. Sa madaling salita, ang Discord live ni Kim at Paulo ay hindi lang viral moment. Isa itong strategic at meaningful engagement sa kanilang fanbase. Pinapakita nito na mahusay nilang hinahandle ang kanilang relasyon sa fans, pinapahalagahan ang connection, chemistry at respeto sa kanilang supporters.